eto na naman tayo. Benny Abante, nako. Ay, flood control project sa Davao City. Hinahanap ni Benny Abante. Si Pulong Duterte na naman ang topic nila. Duterte na naman. Kalerke naman sila. Oy, sabi ni Benny Abante, mga kabibig ba, magkano ba ang pondong nakuha ni Congressman Pulong nung panahon ng kayang father? Oh, merong video si Duterte na naman ang atupag na naman ng Kongreso. Duterte, puro na Duterte, no? Kaya ang nangyari sa flood control project na isahan kayo o di kaya yung mga ibang politiko dyan sa Kongreso, mga congressman, ay nagmamayari ng mga kontratista. Ay, puro Duterte lang kayo. Ilang bilyon bang ginamit nyo sa flood control projects na si Isko Moreno na nga? Oh, ibinahagi na nga ni Isko Moreno kung magkano ang inyong flood control project budget sa distrito mo, Benny Abante. Hindi mo narinig si Isko Moreno. Malaki yung 2.2 billion yata ang flood control project sa distrito mo. Sabi nga ni Mayor Isko Moreno, ang lalaki ng budget ng flood control project sa mga distrito sa Manila. Pero bakit binabaha pa rin ang Manila? Diba? O ito kasi ang pino-point out ni Benny Abante kasi sinagot lang din ni Benny Abante si Baste Duterte na sabi ni Baste nako. Ito si Mayor Baste po. Mayor Baste. Ang sabi po niya PR stunt lang po yung PR stunt lang. Yes. Ako ang suggestion ko kay Mayor Baste, tanungin niya yung kanyang kapatid na congressman. Magkano ba ang pondong nakuha ni Congressman Pulong? Nung congressman siya, nung panahon ng kanyang father. Magkano po yun nakuha? I-reveal niya kung magkano, kung saan ginamit ang puntong yan. Kung paano ginamit yan. Kung ilang bilyon ang napunta sa flood control project. At kung bakit malaki pa ang baha at Davao. Kailangan tanungin niya yung kanyang kapatid dyan. Kung talagang PR stunt to, patanayan niya. Kung talagang PR stunt to, or may katotohanan na sinasabi. So yun kababig, yan ang reaksyon ni Benny Abante. Nasabi ni Baste na PR stunt lang yan. Bakit kinasaktan? Diba? Ba't kailangan mo talagang sumagot, Benny Abante? Kayo ba ang nag-imbestiga ng flood control? Diba? O, balikan natin si Isko Moreno, kung ano ang sinabi ni Isko Moreno hinggil sa flood control sa Manila. At ilan ba ang ilang bilyon. Ito ang dapat mong i-explain din, Benny Abante. Oo. Explain mo din ito sa distrito mo. Ito ha, Isko. Doing business, going in and out of Manila, continue to suffer with the flooding. Gusto niyo malaman per district? Oo, yan ha. Per district? District 1, 3.4 billion. Oh. District 2, 2 billion and 59 million. District 3, 4.2 billion. District 4, 1.3 billion. District 5, 1.1 billion. District 6, 2 billion and 60 million. Oh. Yan Benny Abante, District 6 ka. Total 14 billion. 2 billion daw. District 2.6 or 2 something billion. Explain mo din saan napunta itong bilyones sa flood control project mo sa distrito mo. Huwag si Pulong diskitahan mo, 'di ba? Hindi ka naman inaano ni Pulong 'di ba? 313 million 132,309 pesos and 12 centavos from project allocation for the year 2022, 2023, wow, 2024 and 2025. At malamang sa hindi, kulang pa yan. Kasi kulang pa daw to. Ito ay kinuha lang namin sa website ng Pangulo. Yun, Benny Abante. Masagot mo ba yan? Ha? Kung akala mo, Benny Abante, hindi ka sasagutin ni Pulong Duterte, ay eto. Sumagot si Pulong Duterte kabibig. Official statement ni Congressman Pulong Duterte. Eto, basahin natin kabibig ha. Share ko muna sa inyo, baka sabihin nyo ng gawa-gawa ko lang. Ito ang official statement ni Congressman Pulong Duterte. Yan kabibig
official statement. Representative Paulo Duterte, nag-reply siya ha. Basahin natin mga kabibig kung ano ang reply ni Congressman Polong Duterte. Sige, basahin natin. Ito na. Basahin natin ha. Representative Paulo Duterte's reply on Congressman Benny Abante's challenge to Mayor Baste about the flood control projects in Davao City. On Benny Abante's challenge to Mayor Baste Duterte regarding the flood control projects in Davao City, let me be clear. All projects allocated to my district are properly implemented and completed. Agoy, nasampal. Benny, sabi ni Polong, lahat ng proyekto sa kanyang distrito natapos at properly implemented. If he really wants to know the exact figures, I am directing DPWH district and regional offices to provide him the official data and amounts. Nako. Besides, do not mind the floods in Davao. I can guarantee everybody that every peso allocated was implemented. Wala namang nagbabagsakan ng mga flood control projects dito. Wala din mga ghost project dito. Oh. Hala, napahiya. Napahiya si Benny. Grabe yung response ni Polong ha. Kung may baha man dito, humuhupa din agad. Hindi kagaya nga mga swimming pool nyo dyan sa lugar nyo. Og usapa, on the other hand, di man kinahanglan og mayor pa ang moreklamo pareha sa inyo diha. Bisan kinsang Davaoenyo pwedeng mangayo og datos gikan sa DPWH. Wah! On the other side, besides, sabi ni Polong, hindi na kailangan ng isang mayor pa ang magreklamo sa kung anong problema dyan sa flood control. Because every Davaoenyo has the right to ask data from the DPWH. Boom! Agoy! So ayaw nyo ibutang sa ngalan sa akong igsuon nga mayor ang inyong pagpangutana kay transparent ang among mga project o accessible ang records. So wag yung tanungin ang kapatid ko, si Baste, tungkol sa flood control projects. Kasi transparent po kami dito tungkol sa aming proyekto at accessible ang mga records. Kumuha lang kayo ng records sa DPWH at regional offices. Dapat bang tawago na congressman ang usa ka tawo nga wala gani kadaog sa boto sa iyang distrito? Ito pa. Dapat ba talagang tawagin ang isang congressman na hindi man lang nanalo sa kanyang distrito? Galing ni Baste. Benny Abante, dapat ba daw tawagin na congressman? Hindi ka nga nanalo sa iyong distrito. Kung pastor siya, pastor dapat ang tawag niya, hindi congressman. Kasi hindi siya nanalo sa kanyang distrito. 'Di ba? Nanalo lang siya kasi di umano ay na-disqualify yung nanalong congressman. Yun ang dapat tawaging congressman kasi binoto ng madaming tao. Si Benny Abante, binoto ba? Natalo. Ay, hindi ka dapat tawagin congressman. Dapat pastor. O Pastor Abante, kabalo ko nga busog kaayo ka sa Makabayan Black para sa inyong talent fee as tilapdog sa inyong amo sa Congress. Tagalog version. Alam ko na sobrang busog ka sa Makabayan Black para sa inyong talent fee as tilapdogs. Tumitilap-tilap ka sa iyong amo sa Congress. You may also account those for transparency's sakes. Instead of questioning the development projects that benefit the people of Davao, perhaps we should start answering for your own questionable position in Congress. Hala, galing ni Polong. Hala, ang sakit namang magsalita ni Polong mga kabibig. Diba? Instead of questioning the flood control projects at kung anong mga proyekto, development projects sa Davao, I think you have to start answering for your own questionable position in Congress. Sakit naman nun. Diba? Napakasakit naman sinabi na, ano ka ba? Ano ka ba, Benny Abante?
Wag mong pakialaman ang tao, wag mong pakialaman ang proyekto sa Davao. Pakialaman mo, tanungin mo, at hanapan mo ng sagot yung posisyon mo sa Kongreso. Hindi ka nga nanalo, umupo ka dyan. Diba? Kung gusto mo ng transparency, o mag-request ka ng data and amounts, official data and amounts sa DPWH district at regional offices sa Davao. And beside, no need for a mayor to gather information, data from DPWH. Sabi ni Polong. Kasi sa Davao, kahit sinong Davaoenyo, pwedeng pumunta sa DPWH para humingi ng data. It's accessible to all. Oh. At wag mong pakialaman ang baha sa Davao kasi humuhupa yan. Hindi katulad ng baha sa distrito mo na hindi humuhupa ng ilang araw. Yon ang dapat mong pagbigyan pansin. Grabe, no? At dapat ka bang tawaging congressman? Well, in fact, hindi ka nga binoto ng mga ka-distrito mo. Kung pastor ka, dapat ay itawag sa iyo pastor, hindi congressman. Agoy! Grabe ang atake ni Pulong Duterte. Statement ni Benny Abante, ang sagot niya, tanungin mo yung kapatid mo Baste kung nasaan napunta yung pera for the flood control project. Binabaha yung Davao. Ang daming sagot ni Pulong. Niratratan ni Pulong si Benny Abante. Hindi ka nga binoto sa distrito mo. Grabe si Pulong ha. As in, shocking yung sagot ni Pulong ha. Kaya, sabi nga ni Pulong, di ba sa lugar nyo, ang mayor pa ang naghanap ng mga dokumento at data para ireklamo kayo sa flood control projects nyo.